Magandang gabi po sa inyong lahat. Yung presentation natin ngayon, hindi po ito katulad ng dati. Ito ay isang explanation lang po regarding doon sa natanggap natin na message patungkol sa First Friday at nagkataon na Biyernes Santo din siya. So, kalimitan, yung mga tao maraming ginagawa or pinapagawa kapag Biyernes Santo. Yung iba, nagsisimula sila a week before Semana Santa. Yung iba naman, isang buwan bago Semana Santa. Depende kung ano yung ipapagawa nila. Pero, doon tayo sa nagkataon, yung First Friday sa Biyernes Santo. Ano ba yung meron doon? Bago ko balasahin nito, gusto kong paliwanag sa mga tao. Kapag ikaw yung tipo ng tao na mahilig magsinungaling, ikaw yung tipo ng tao na marami kang ginagawang palusot, lalo na sa kapwa-tao mo, kahit anong pagpapagamot ang gagawin mo, kung hindi ka aamin doon sa manggagamot kung ano yung totoo, hindi yan tatalab. So, halimbawa, meron kang nasaktan na tao. Depende kasi kung yung nasaktan mo, pwedeng pamilya mo, pwede kaibigan mo, karelasyon mo, kapitbahay mo, o kahit sino pang tao. Depende kung anong klaseng kasalanan meron at nagawa mo. Depende din sa impact kung gaano kabigat para sa kanya. Pero kalimitan kasi kapag halimbawa binarang ka dahil hindi na kaya, di ba? Hindi na siguro natiis, kaya ka pinabarang, pinakulang, pinasumpa, gano'n. Alam na niya na sa sitwasyon na First Friday at saka Biyernes Santo, kalimitan talaga. Kapag hindi ka humingi ng tawad or hindi ka man lang umamin sa kasalanan mo, kung meron kang pagkakautang sa pera, isa pa sa pinakamalaking dagok yan sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, trabaho mo, at sa lahat ng sources of income mo. Kasi merong mga barang na yung ginagawa nila is, halimbawa yung utang mo, pera. Yung gagawin nila, lahat ng pangkabuhayan mo, lahat na meron ka, mawawala sa'yo. Kung yung tao din naman sinaktan mo, lahat din naman ng kamalasan sa larangan ng pag-ibig, pakikipagkaibigan, at pakikisama sa kapwa-tao, trabaho mo, or kahit kanino, ay mamalasin ka. So, kung meron kayong naramdaman na ganyan, at sa tingin nyo, kailangan nyong iparitwal dahil hindi nyo na alam kung saan na yung taong nagawa nyo ng kasalanan, kailangan nyo iparitwal, lalo na kung patay na yung tao na nakagawa nyo ng kasalanan, or hindi pa handa yung tao na makausap ka kahit sa tinagal-tagal ng panahon. So, kung meron kang mga bagay-bagay na nararamdaman, kasi kahit anong kayod mo, kung sino, di ba, na-experience siguro ng iba yan. Kahit anong kayod ng gawin mo, hindi ka umuunlad dahil sa panlalamang mo sa kapwa, yung pananakit na laway ka magsalita, nakakasakit ka ng kapwa, at higit sa lahat, kapag may tumulong sa'yo, na panahon na kailangan mo, tapos, nung tinulungan ka, hindi lang, minsan kasi tayo, yung tumutulong sa'yo, hindi lang din naman isa, dalawa eh. Minsan talaga maraming paraan yung Diyos para magawa ng paraan or magawa ng solusyon lahat ng problema mo sa buhay. Yun nga lang, halimbawa, humingi ka ng tulong, tinulungan ka,
Tapos nung panahong nakaahon ka, nakalimot ka, na magbayad man lang doon sa taong tumulong sa'yo, sumugal para sa'yo, para maiahon ka, para mailigtas ka, lahat-lahat. So, maraming paraan din yon para matanggal. Halimbawa, may taong nagdadasal na inutangan mo. Hindi lang simpleng dasal. Ay, halimbawa, dadalhin talaga niya, itataon niya Biyernes Santo at saka First Friday pa ng paparating na Semana Santa. Wala kang kaligtas nun. Kapag nasimulan niya yon at least a month ahead or more, ganon, wala kang kaligtas dun. Kasi kahit sino pang tao or sino pang manggagamot ang kukunin mo, kapag nauna na yun, wala na. Makakarma ka. Lalo na halimbawa, nagsinungaling ka sa kanya, na hindi ka nagsasabi ng totoo, tapos nakikipagmatigasan pa, ikaw pa yung matapang na ikaw na yung may bayarin, ikaw pa yung may ginagawang hindi maganda. Kasi ngayon, kung magiging kampante ka, sa isang iglap, mawala lahat. Doon ka na magsisisi. Yung parang sasabihin mo, ay imposible na mangyari yun. Pero wag niyong subukan yung mga tao na galit na sa inyo. Kasi yung nangyayari doon talaga, gagamitin nila yung kalakasan ng First Friday na kasabay ang Biyernes Santo. So, may mga tao na worse talaga, yung gagamitin nila is the dead part of that vibration. Kasi yung Semana Santa, malayo pa, ginagamit na ng ibang tao. So, kung meron ka man sigurong nagawang pagkakamali, o meron ka mang pagkakautang, isettle mo bago ang Huwebes. Bago mag-Huwebes Santo, bago pa talaga magsimula yung Semana Santa sa 29. Dahil kapag yan ginamit ng manggagamot, mambabarang, mangkukulam, hindi lang ikaw ang matatamaan, kundi yung pamilya mo, kahit sinong taong didikit sa'yo mamalasin. So, kahit sinong taong makikisabay sa'yo, makikipagkaibigan sa'yo, mamalasin. Hanggang sa dumating talaga ikaw sa punto na wala na. Wala ka ng pera, wala ka ng makakain, wala ka ng pamilya, wala kang kaibigan, wala lahat. So, ito yung sasabihin ko. Kapag may kasalanan ka, no? Part 1 ito, gagawa tayo ng part 2. Kapag may kasalanan ka, aminin mo. Kapag may dapat kang bayaran mo. Dahil hindi madali magpatanggal ng barang kung totoo ang gumawa. Halimbawa, ikaw, sinisingil ka. Ayaw mong magbayad kahit may pera ka. Isang dahilan yan para madamay mo lahat ng miyembro ng pamilya mo sa kamalasan na makukuha mo. Kaya nagtataka yung iba, bakit masipag naman sila, bakit kinakapos, bakit laging may kulang, bakit laging masama ang pakiramdam, may nagkakasakit, etc. etc. Minsan kasi hindi niyo lubusang kilala yung kalaban niyo. Na ang buong akala mo, kaya lang ng ordinaryo na manggagamot at mga taga-ritual. Kaya mag-ingat ka sa ganyang tao kapag may utang ka na pera, lalong-lalo na kapag nasaktan ng lubos yun. So, proceed tayo sa part 2. Maraming salamat po.